Pilipinas ang oras, alas 4:10 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Thank God it's Friday, Luzon, Visayas, Mindanao. Maulan man, mahangin man ang panahon na inyong nararanasan, maging mapagpasalamat pa rin po sa araw na inyong Thank God it's nagigisnan. Friday. Yes, maraming salamat dahil nakaabot pa tayo ng hanggang Biyernes. Imagine. Oo naman. Almost 2 weeks na, half na ng buwan ng Hulyo. Yan. Hulyo Agis ang ating araw ngayon. At syempre, hitik na hitik pa rin ang ating mga balita. Dito pa rin yan sa palatuntunang break time sa DZRH. Makakasama niyo po ako po si Thea Pecho Corpuz. At Ray Sibayan, sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik-tumpik-tumpik pa. Narito na ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Metro Manila at ilang lugar na lubog sa baha sa biglang buhos ng ulan ng habagat na pinalakas ng Bagyong Inday. Bagyong Inday, patuloy ang paghina, signal number 2, nakatas pa rin po sa Batanes, Babuyan Islands at Cagayan. Higit 6,000 eskwelahan nagsuspindi ng klase dahil sa epekto ng bagyo at habagat. 10 katao natabunan ng landslide sa Sarangani, 9 patay, 1 ang kritikal. Patotsada ni Davao Mayor Baste Duterte na namumulitika ang administrasyon sinopla ng Malacanang. Hirit naman ni Senador Jingo Estrada na dumalo sa impeachment trial laban kay VP Sara, ibinasura ng Sandigan Bayan. Pagbisita kay Senator Rodante Marcoleta sa PNP Hospital sa Camp Crame, mas hihigpitan na. Bad news! May taas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Hulyo. SUV na may logo ng Kamara de Representantes naka-hit and run. Driver, arestado. Kaninong driver yan? Mamaya malalaman natin. Malalaman natin. 2016 South China Sea Arbitral Award sa Pilipinas at pagsupalpal sa 9-dash line ng China ginunita ngayong araw. Yan po ang ating mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga balita. RH Break Time! Patuloy pa ang paghina ng Bagyong Inday habang kumikilos ito silangan ng Taiwan. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 570 kilometro mula sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang pinakamalakas na hangin na 140 kilometro kada oras. Malapit sa gitna at bugso ng hangin na aabot sa 170 kilometro kada oras. Kasalukuyang kumikilos ang Typhoon Inday pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa 3 lugar sa Northern Luzon, partikular na sa Batanes, Babuyan Island at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Samantala, signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Island, Cagayan, Isabela, Apayao, hilaga ng Abra, Kalinga, silangan ng Mountain Province, silangan ng Ifugao at Ilocos Norte. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng lumapit sa extreme northern Luzon ng Typhoon Inday mamayang gabi bago ito mag-landfall sa Taiwan at lalabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o hapon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga Ingat po kababayan. tayo. Kanina may mga nakita na ako mga puddles of water, ginawang Yes. swimming pool. Na mga bata. Diyan sa particular na tunghayan ko, na witness ko, diyan sa may Diosdado, Macapagal. May delikado yan. Sa may ano, Marcos Highway. may sakit yan. Pwede kang magkasakit dyan. Ha? Hindi lang yun. Saka yung panganib sa kalsada. Totoo. Yan ha. Baka biglang hindi kayo makita ng mga motorista. Ayan, ingat po tayo ha. Uy, lalo na yung hindi makita ng motorista, yung mga nakamotor, yung biglang gumigilid sa kalsada para sumilong. Nako, kaya be prepared po sa lahat ng ating mga motorista.
Samantala, biglang bumaha sa ilang bahagi nga po ng Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa dahil po sa biglang buhos ng ulan, dulot po ng bagyong Inday ngayong pong Biyernes sa Hulyo 10. Sa monitoring po ng MMDA, bumaha sa iba't ibang mababang lugar sa Mandaluyong City, maging dyan po sa may Quezon City, Marikina, Pasig at Maynila. Nalubog din sa ilang bahagi ng Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur dahil po sa mga ulan na dulot po ng pinagsamang epekto ng habagat at bagyong Inday. Patuloy naman na pinapayuhan po ang publiko na mag-ingat at sumunod po sa mga advisory at direktiba ng mga lokal na mga otoridad para po sa kaligtasan mula sa kalamidad. Kaugnay pa rin ang balitang bagyong yan, nasa mahigit 6,100 paaralan sa bansa ang nagsuspinde ng face-to-face classes at lumipat muna sa flexible learning dahil sa hagupit ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Ayon sa Department of Education, umabot sa 6,102 pampublikong paaralan sa 11 rehiyon ang apektado ng kanselasyon ng in-person classes. Dahil dito higit 3.6 na milyong mag-aaral at halos 150,000 guro at staff ng DepEd ang hindi muna pumasok sa mga eskwelahan. Pinakamaraming nagkansela ng klase sa National Capital Region na may 2,075 na paaralan, kasunod ang Calabarzon na may 1,692 at Central Luzon na may 802 na eskwelahan. Paliwanag ng DepEd, layo ng paglipat sa flexible learning na matiyak na tuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata habang pinoprotektahan ng mga ito, pati ang mga guro sa banta ng masamang panahon. Samantala, umabot naman sa mga kabuuang 681 kataong na stranded sa 57 mga pantalan sa buong bansa dahil po sa sama ng panahon, epekto ho ng bagyong Inday. Ayon po sa talaan ng Philippine Coast Guard, kabilang po sa mga apektado yung mga pasahero, mga truck driver at cargo helpers. Samantala, stranded din ang may 206 na rolling cargos, 12 mga sakyang pandagat, maging ng 33 motor bangkas. Samantala, patay ang 9 katao habang isa ang critical sa landslide sa Malapatan, Sarangani kaninang umaga. Sa report ni RH19 Jundi Makutak, 10 katao ang natabunan ng landslide kung saan isang 31 taong gulang na lalaki ang nailigtas at agad na isinugod sa ospital. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO, nangyari ang pagguho bandang alas 4 ng umaga kasunod ng walang tigil na pag-ulan na dulot ng habagat. Sa iba pang balita, ibinasura ho ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni Senador Dingo Estrada na makadalo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sa 7 painang resolusyon, idineklara ng 5th Division na walang merito ang tinutukoy na mosyon ni Estrada. Ayon po sa naturang ruling, bagaman ang impeachment trial ang mahalagang usapin, hindi ito sapat para pagbigyan ang apela ng senador. Si Estrada ay nakapiit dahil po sa higit sa 500 milyong pisong plunder at 2 kaso ng graft na may kinalaman sa flood control scandal. Dahil po sa ang kaso ay non-bailable, kailangan munang mag-file ng petition for bail ang akusado at maaprubahan ng hukuman bago ihirit ang pansamantalang kalayaan. Masyado pang maaga para pagtalunan kung kailangang paharapin bilang testigo si Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, nakatatlong araw pa lamang ang impeachment trial at marami pang testigo na pakikinggan at mga ebidensya na ilalahad at kailangang suriin. Tiniyak ni Gatchalian na darating din ang panahon na mapag-uusapan ang kahilingan na personal na tumestigo ang pangalawang Pangulo. Paalala ng Pangulo ng Senado, protektado ng ating saligang batas ang mga isinasakdal gaya ni VP Sara ng right against self-incrimination. Hanggang kahapon ay wala pang inihahain ang panig ng prosekusyon na mosyon sa impeachment court upang ipasubpina ang pangalawang Pangulo. Samantala, sinopla ng Malacanang ang patutsada daw po ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte na ginagamit daw po ng administrasyon ng batas at burokrasya laban sa mga kalaban sa politika.
Ayon po kay Paras Press Officer Jose Claire Castro, kung susundin ang argumento ng kampo ng mga Duterte, para na ring hinikay daw po ng pamahalaan na huwag ipatupad ng batas at hayaang makaligtas ang mga inakusahan ng mga krimen laban sa bayan. Imbes na magbintang ng pamumulitika, mas mainam na direktang sagutin ang mga isyong ibinabato laban kay VP Sara Duterte. Binigyan din pa ni Castro na ginagamit daw po ng administrasyon ni Pangulong BBM ang kapangyarihan na alinsunod sa batas at nilitulad ng mga nakaraang administrasyon. Sa iba pang balita, mariing kinundi na at itinuturing na pambubuli sa House Prosecutor sa isyu ng laway at sipo ng ilang miyembro ng House Prosecution Team. Apela ni House Deputy Speaker Janet Garin, mag-focus sa mga ebidensya at huwag sa mga personal na pag-atake. Ang hugot ni Garin ay sa mga kumalat na memes mula sa Duterte supporters tungkol sa namuong laway sa gilid ng bibig ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro at ang sipo naman ni House Prosecution Private Legal Counsel Attorney Amando Vergil Ligutan. Bilang doktor at dating kalihim ng Department of Health, paliwanag ni Garin, ang laway at panunuyo ng bibig ay normal physiological conditions na posibleng resulta ng dehydration, matagal na pagsasalita at pag-inom ng maintenance medications at ang sipo naman ay dulot ng viral infections. Narito ang bahagi ng pahayag ni Congresswoman o Deputy Speaker Janet Garin. Just to emphasize, yung laway ay simbolo ng dehydration, no? Or kung nagsasalita ka, no? At wala kang iniinom na tubig. It's mainly dehydration or kung meron kang diabetes or kung meron kang maintenance medication. It has never been a manifestation of stress. And it has never been a symbol of lying. Nasa buong libro ng medisina at siyensya ang katotohanan. So wag po nating linlangin, wag nating ilahis, tama na ang fake news. Ayun, kaya dapat siguro lagi may naka-standby na Danom. water. Danom. Diba? O kaya, O kaya mga hydro. yung mga energy drink dyan na pwede pang hydrate. Oo, sasabihin ko sana. May sasabihin sana akong brand pero Huwag na lang, hindi ako pala rin sana Huwag na lang. Sorry, pero water is the key. Siguro mas malalearn pa Yung ng... paborito ni Mr. yung kulay asul. Meron pang, may favorite si Elise dyan eh. Ah, Pero talaga? yung binibigay ko sa kanya lately. Pag Ay, yung nandun siya, yung lips malinaw. niya. Clear. No. Tawag dito, siguro mas malalearn na ng Senate yung paano i-entertain yung kanilang mga guests and visitors dyan sa Senado. Diba? Para when to water break, when to, diba, toilet break. Kasama naman yan, diba? Siguro naman, no. Oo. Diba pag nag-entertain tayo ng bisita natin, ay, gusto nyo po ng tubig. Yes. Diba? Coffee, tea, Yan. or kape. water. Ganon. Yan. Diba? Kape-kape. Huwag kang kalimutan kasi mag-break time dyan kapag Oo kami nga naman, oo. or only but human. Masyado namang tutok na tutok, ha? Yes. Samantala naman, hindi dapat limitahan ng oras at pagtatanong daw po ng Senator Judges sa impeachment trial. Ito naman naging pahayag ni dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Panelo sa panempo ng DZRH kaugnay ng paglimitang ito ni Presiding Officer Chis Escudero. Iginit po ni Attorney Sal Panelo, mahirapan suriin at questionin ng mga senator judge ang mga ebidensya at testigo kung lilimitahan sila at ipinapakita lamang nito ang inklinasyon o bias ni Escudero sa impeachment trial. Kahit sa loob ng hukumang totoong hukuman, nangyayari yan. Kasi ang judge, gusto niya magtanong ng anong mambagay para makita niya katotohanan. Kaya dapat walang limit ang mga justices. Ayan. Otherwise, useless ang yung... Can you imagine 2 minutes ang pagtatanong mo? Paano mo may tatanong gusto mo itanong? Saka ililimit pa. Hindi ka pa pwede magtanong. Samantala, kinantyawan ni Panelo ang prosekusyon sa anyay grandstanding sa paglilitis. Advice ni Panelo sa mga abogado ng prosekusyon, itigil na raw pong mahahabang talumpati at hayaan na lamang ebidensya ang magpatunay ng kaso o impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. So hindi At saka alam mo, pag pinayagan mo na mag-i-speech ka dyan, sinisira mo ang integridad ng proceeding.
Kasi hindi naman gano'n ang pamamaraan ng pagpruba ng isang kaso. Hindi sa pamamagitan ng testigo, hindi sa pamamagitan ng mga talumpati ng mga abogado. Samantala, pinag-isa na lang ng Sandigang Bayan ang paghawak sa kasong plunder at isa pa laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ito ay matapos pumayag ang 3rd Division sa kahilingan ng 6th Division na i-consolidate ang plunder case ng senador sa isa pang kaso na may kinalaman sa paglabag sa Presidential Decree No. 46. Nakapaloob sa Presidential Decree 46 ang mahigpit na pagbabawal sa public officials na tumanggap ng regalo. Si Marcoleta ay kinasuhan ng plunder dahil sa kabiguan na ideklara ang tinanggap na 75 million pesos campaign donations noong nakalipas na 2025 elections. Ang halaga ay mula sa kanyang kapwa-akusado na sina dating Congressman Mike Defensor at 2 negosyante. Ayon sa Ombudsman, bukod sa plunder, malinaw na nilabag ng senador ang PD 46 dahil sa pagtanggap ng pera sa panahon ng kanyang panunungkulan bilang kongresista. Samantala, mas higpitan pa ng CIDG sa mga gustong bumisita kay Senador Rodante Marcoleta dyan po sa may Campo Crame. Kasunod po ito ng pagsita ng Sandigan Bayan kung bakit pinahintulutan ng PNP General Hospital ang mga bisita ng senador na inaresto naman sa kasong plunder, subalit kasalukuyang sumasalang sa medical test. Partikular na pinuna ng Anti-Graft Court ay ang pagbisita daw po ni na Vice President Sara Duterte at Senador Robin Hood Padilla, gayong ipinamamalitan ng PNP Health Service na may mild pneumonia ang naturang senador. Dahilan ni CIDG NCR Chief Police Colonel John Giagi, personal na request daw po ni Marcoleta ang pagbigyan ng mga nabanggit na bisita. Kaugnay po nito ay tanging pamilya at legal team na lamang umano ang papayagan daw po na makalapit sa senador. There should be a clearance from the doctors, okay? At saka kay director namin. Kasi nga, yung medical condition yan sinasabi ng mga doctors. Samantala, humingi ng paumanhin ang pamunuan ng PNP General Hospital sa Sandigan Bayan kaugnay ng pagpapahintulot kina Vice President Sara Duterte at Senator Padilla na bisitahin si Senator Rodante Marcoleta. Kinuwestiyon ng Sandigan Bayan ang pagbisita nila VP Sara at Robin Padilla kay Marcoleta sa kabila ng rekomendasyon ng mga doktor na ilagay ang senador sa isolation dahil sa mild pneumonia. Inamin at humingi ng paumanhin si PNP General Hospital Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalad na nagkaroon ng lapses sa kanilang bahagi dahil bumisita ng hindi nagsusuot ng face mask sina VP at Padilla kay Marcoleta. Narito ang bahagi ng pahayag ni Manalad. Actually, there are no lapses. I don't know with the security kasi it is with the CIDG. I'm just saying about the lapses that we forgot to say na kailangan nakamask sila because of the condition of the senator. Yun lang yung hiningi ko ng apologize kasi yun lang yung covered ko. But when we talk about the arresting, kung anong nangyari, sinong papayagan, it will be for the CIDG to decide. Ma'am, moving forward, maglalabas po ba ang order ng PNP Health Service para po ma-minimize na po or ma-control kung sino lang po yung allowed na bumisita kay senador? Pagbalik namin ngayon, we will talk about everything, yung mga nakita namin na lapses, and of course, yung taking into consideration yung sinabi ng Sandigan Bayan. We would like, ayun talaga yung ano namin, to comply with the Sandigan Bayan orders. Samantala, babalikan pa natin iba pang nagbabagang balita mamaya. SUV na may logo ng Kamara de Representantes naka-hit and run. Driver arestado at 2016 South China Sea Arbitral Award sa Pilipinas at pagsupalpal sa 9-dash line ng China ginunita ngayong araw. Naku, ito bad news na naman mga Bad news! mamis. Ano yung bad news? Meralco may Ha? kasingil sa kuryente ngayong buwan Magkano? ng Hulyo. Hindi ko na naman Mamaya, alam. malalam. Mamaya alamin natin ang detalye. Uy, dami nagulat ng mga nakalipas na billing, ha? What? Meron pa rin ano. Wala, hindi siya shockproof. Talagang mapapay. May grabe, ano? Hindi, alam mo, kung nakonsumo mo naman, alam mo sa sarili mo, nakonsumo mo, tanggapin mo na lang sa sarili mo na kailangan mo siyang bayaran. Pero, kung alam mo rin sa sarili mo na walang gumamit
At At laki ng bill mo. sinisingilid ka pa rin. Oo. Palag, almahan mo, Ay, Diyos ireklamo mio. mo yan. Di ba? Punta ka sa consumer department nila, sa customer care nila, tawag ka. Buti pa Meralco nakangiti. Bakit? Ang taong bayan nakangiwi. Naku, ang dami kasi nangyayari sa paligid natin ngayon, Oo. di ba? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay ngayon. Pero ito, kasi nabanggit natin yung Meralco, ang taas ang presyo ba ng produktong petrolyo? Kahapon, merong lumabas na forecast na baka raw next week ay magtataas sa diesel I cannot! at kerosene. Ano ba yan? Oo. Bigay bawi naman yan. Ay nako, puro pasakit na lang sa bulsa ng mamamayang Pilipino. Anyway, balikan pa po natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Kasama pa rin po Thea Petro Carpuz. At Dre Sibayan para pa rin po sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, kayo nakatutok pa rin sa ating programang Break Time Pilipinas. Ang oras, 4:30 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Pilipinas, ang oras, 4:35 ng hapon. RH Break Time. At oras na para magpahinga muna sa mga mabibigat at talaga naman nakakapagpasikip ng dibdib ng mga usapin. Kaya mamigay muna tayo ng ating papremyo para sa ating mga masusugid na tagapakinig, tagapanood ng ating palatuntunan dito sa ating himpilang DZRH. Kaya naman, Kring Kring, take it away! Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring Kring na! Hindi lang isa, kundi dalawa ang ating winners ngayong araw na ito dahil bumubuhos na po ang ulan. Dapat bumuhos din ang biyaya mula sa kalangitan. Kaya nga naman, magandang hapon sa iyo, Kuya Leo Villanueva ng Bulusan, Sorsogon. Kamusta sa iyong kinalalagyan ngayon? Okay naman po. Wala bang pag-ulan dyan na nararanasan? Wala bang... Mainit. Mainit. Wow. Oo, so maganda ang magsampay ngayon dyan. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, Kuya Leo, para nga naman mai-transfer na ni Wina Pearl ang iyong premyo. Sagutin mo na lang ang aking katanungan. Ano ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang number 1, hindi lang sa Metro and Mega Manila, kundi dyan din mismo sa Bulusan, Sorsogon? DZRH po. Maraming salamat, Kuya Leo Villanueva. Ganun-ganun lang yun. Kaya antayin mo na ang instructions mula kay Wina Pearl kung paano mo matatanggap ang iyong 500 piso. Maraming salamat, Kuya Leo. At nasa kabilang linya naman, dumako na tayo sa from Sorsogon, Kabikulan. Dumako na tayo dito sa Region 4 ng General Trias, Cavite. Magandang hapon sa iyo, Michelle Salazar. Bakit mo ako binabaan? Hala! Binabaan ka ba? Alay, nandyan. Michelle? Michelle! Are you there? Hello, Michelle. In 5, 4. Hindi, ito si Wina. 1. Hindi, kalmahan mo lang. Kasi sige, syempre, sige. hindi maganda ang signal siguro ngayon sa atin. Kasi nga malakas ang hangin. Ulan-ulan, dahil sa bagyong Inday. Iba ang hagupit ng buhos ng ulan sa kanilang lugar. Sa kanihabagat. Kaya kailangan muna natin kumustahin ang kanilang kalagayan sa kanilang kinaroroonan para nga naman malaman natin ang kanilang sitwasyon. Dahil tayo naman ay very generous people. Diba? Narito tayo para nga naman maghandog ng biyaya para sa mga masugid natin taga-suporta. Diba? Imagine, yan ang DZRH, ha? kauna-unahan tayo. Lalo malapit na ang anibersaryo ng DZRH. Oo, 87 Wala pa akong years. salawal noon. DZRH na yan. Sabi nila, ng mga kabataan, TMI, too much info. Oy, mamaya, abangan natin ang Tapos detalye. makakarinig ka, Miss Thea. Sir Ray, nakasalawal pala ako noon, naririnig na kita. Naunahan ka nila.
Standby sa ating mga reports. Ito, Malacanang, sinopla ang panawagan ni VP Sara na itigil muna ang pamumulitika at tutukan ang kaayusan. Uy, dapat naman talaga lahat maayos, di ba? Oo Kung naman. magkakaayos ang ating mga tagapamuno, magiging maayos din ang ating lipunan. Yan. Pagpunta muli, ayan, ni VP Sara Duterte sa Senado, pinaghahandaan araw-araw. Ready naman daw sila, prepared. Pwede Everyday naman, prepared. Standby lang tayo dyan na RH28 at ilang minutong break. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Ano yun? Ilang minutong break sa mahabang impeachment trial, dapat ipatupad. Oo, kasi parang napaka-inconvenient naman, di ba, na 4 na oras kang nakasalang, nakatenga. So, paano ang call of nature? 22 minutes, ha? Oo, gaano ba kalayo yung, ang mga palikuran? Yan. 'Di ba? Sa hall, At sa bulwagan, pahinga, comfort room, 'di ba? Yung kanilang lounge. Oo, lounge para medyo makahinga-hinga, makapagkape, makapag-break time. Yan, makapagtsaa. Oo. Ito na. Ito na. Tapos na, nagmerienda si Ma'am Michelle. Magandang hapon sa iyo, Michelle Salazar ng General Trias Cavite. Hello po. Ano nangyari sa iyo? Bakit? Kamusta dyan? Ano ang kalagayan mo dyan sa General Trias Cavite? Maulan ho ba dyan? Maulan po. Maulan. Ayun, sabi ko na nga, ba't Kaya kulot-kulot yung kanyang signal. Oo, nagkakaproblema talaga ang ating signal kapag ganyang maulan ang panahon, tapos sasabihin pa ng mahangin. Di ba? Nakapaligiran. Actually, dito po sa Basampay kasi wala po signal ng bahay namin. Naghanap ng signal. Ito na lang. Ayoko na Baka naman nakasabi na sa antena. Ayoko na nahihirapan. Si Michelle Salazar ng General Trias Cavite, matanong na kita. Michelle Salazar, dahil ikaw naman ay masugid na tagapakinig, tagapanood, taga-suporta ng aming himpilan. Ang tanong, anong himpilan ng radyo ang kauna-unahan at number 1 kahit na maulan ang panahon at nagbibigay ng pinakahuling update tungkol nga sa mga bagyo, sa mga pangyayari sa ating lipunan? Anong himpilan ng radyo ito? Michelle? At tuluyan na pong nawala. Tinangay na ng hangin. Ibigay mo na lang ang masamang panaginip. Miss Wina. Hindi, nandyan yan si Michelle. Ma'am Michelle. Huwag tayong bibitiw. Yuhu! Labanan natin ito. Walang sukuan. Hindi tayo susuko. Meron Michelle. pa naman hanggang alas 12 na hating gabi. Tsatsagain ka namin. Kailangan mo masagot to. Kailangan maibigay namin sa iyo to. Nang wala na. Awanan. Babalikan natin sige. yan mamaya si Michelle. Ilan po muna muling paalala, Pilipinas, kayo nakatutok pa rin sa palatuntunang break time ang oras, alas 4:41 ng hapon. Na makapag-take home ng 500 piso mula sa ating Kring Kring Panalo promo. Matanong na kita, Michelle Salazar. Hindi tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ano ang kauna-unahang impilan ng radyo na numero 1 hindi lang sa Metro and Mega Manila, kundi sa puso mo mismo? DZRH po! Congratulations, Michelle Salazar! At mas maliwanag na ngayon ang boses niya. Mas maganda na yung linya. Nakahanap na ng maganda-gandang bubong. Si Ate Michelle, maraming salamat at mag-iingat ha. Iba yung pag-iingat dahil hindi pa po tapos, hindi pa po nakakaalpas ang ating bagyo at habagat. At dumako na tayo sa ating mga reports. RH Break Time! Malacanang, sinopla ang panawagan ni Vice President Sara na itigil muna ang pamumulitika at tutukan ang kaayusan. Bakit naman sinopla? I-detalye ang balitang yan. RH14, Leth Narciso. Miss Leth. Ang mga kaalyado daw ang dapat pagsabihan ni Vice President Sara Duterte na tigilan ang pamumulitika at pagkakalat ng fake news. Katwiran ni Palace Press Officer Claire Castro, ang mga ito kasi ang naninira kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon para iluklok kaagad si Duterte na Pangulo kahit wala pang 2028. Kinwestiyon rin ni Castro kung bakit ititigil ang pagsulong ng transparency and accountability, gayong partean niya ito ng mandato at obligasyon ng bawat public servant. Iginiit ng palace official na obligasyon ng Vice Presidente na sagutin ang mga inaakusa sa kanya dahil ang pagtatago ng katotohanan ay pagtataksil sa bayan. Binigyang din rin ito na walang pamumulitika sa impeachment trial dahil ito ay nakasaad sa konstitusyon. Dagdag ng palasyo, hindi na kailangang ipanawagan ni VP Sara
Natutukan ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng bansa dahil ginagawa ito ng Pangulo na anyay walang patid ang pagtatrabaho. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Ms. Let. Yung daw hong pagtungo naman muli ni VP Sara Duterte sa Senado, abay pinaghandaan daw po araw-araw. Ating alamin sa report ni RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, araw-araw ay nakahanda ang holding room para kay Vice President Sara Duterte sa oras na gusto nitong magtungo sa Senado. Ayon kay Attorney Reginald Tonggol, ang spokesperson ng impeachment court, karapatan ito ni VP Sara bilang respondent sa impeachment trial. May sarili na itong room na nakahanda bilang pagkilala sa kanyang posisyon. Sabi ni Tonggol, sa oras na gustuhin ni VP Sara na pumasok at mag-observe ay paupin siya sa VIP gallery. Usap-usapan na muling magtutungo ito sa Senado sa susunod na linggo kapag isa lang na bilang testigo ng prosecution ng kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez. Si VP Sara ay nagtungo sa Senado noong nakaraang linggo para makipag-usap sa mga abogado at nagbitaw ng one-liner mula sa poem na Invictus. Narito si Attorney Reginald Tonggol. Yung Senado, through the Office of the Senate Secretary, naghanda yan ng holding room talaga sa Vice Presidente to respect the office that she holds as well. And the stature that she has in our system of government. So kaya laging nakahanda naman yung holding room para sa kanya, whether magpakita talaga siya o hindi. Ang spokesperson ng impeachment court, si Attorney Reginald Tonggol. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Lakay Raymond. Samantala, ilang minutong break sa mahaba ang impeachment trial dapat ipatupad. Oo naman, yes. Akong naawa eh. Ikaw ba, RH12? Milky na ganaan. Walang Milky, pakidetalye ang balita. Manang. Yes, yan. Hinihiling ng House prosecutors na mas makabubuting magpatupad ng regular na ilang minutong break sa impeachment trial ang Senate Impeachment Court. Ginawa ni House Prosecutor Joel Chua ang apela matapos lumutang ang memes sa namuong laway sa bibig ni House Lead Prosecutor Trevi Luisto at ang sipon ni House Prosecution Private Legal Counsel Attorney Armando Virgil Ligutan. Paliwanag ni Chua hindi birong tumayo at magpaliwanag ng ilang oras bukod sa magkahalong kaba at tensyon. Kwento pa ni Chua, sa unang 3 araw ng impeachment trial, binawalan sila na magpasok ng bottled water kaya ang ginawa niya ininom at inubos niya ito sa labas ng plenary hall kayong mahigit 4 na oras ang impeachment trial. Matatandaan na nagmosyon sa plenaryo si Senator Judge Pia Cayetano na payagan silang magdala ng tubig sa loob ng plenary na mukhang ipatutupad na sa susunod na linggo. Narito si House Prosecutor Joel Chua. Siyempre, lahat naman po kami tao rin at nandoon din yung stress, nandoon din po yung tension. Pangalawa po, naalala ko po kasi po yung first day. At nung ako po'y pumapasok, may dala po akong tubig, pinagbawalan po ako magpasok ng tubig dahil bawal daw po sa loob. Kaya ang ginawa ko po sa labas, ininom ko, hindi po ako nakapasok na may bitbit po ako ng tubig. Kaya nga po, nagpapasalamat po kami dahil may isa pong senador, kung hindi po ako nagkakamali, si Senador Pia Cayetano po, sinabi po niya na baka po pwede kahit na nasa rules nila na bawal kaming uminom o magdala ng inumin sa loob, baka po pwede pagbigyan kami kahit na tubig man lamang. Kasi napakahirap din po nun, magsasalita ka doon, tuyong-tuyo na yung bibig mo, siyempre nandoon din yung tension, nandoon din yung stress, hindi rin naman po ganun kadali na Una rito umaapela si House Deputy Speaker Janet Guerin sa publiko na mag-focus sa mga ebidensya at wag daw sa mga personal na pag-atake. Ang hugot ni Guerin sa mga kumalat na memes mula sa Duterte supporters tungkol sa namuong laway sa gilid nga ng bibig ni House Lead Prosecutor Trevi Luisto at ang sipon naman ni House Prosecution Private Legal Counsel Attorney Armando Virgil Ligutan. Ako si Nuke Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala naman, bago daw pong security arrangements sa Baho de Masinloc,
ito raw po inihahanda ng Pilipinas. Ayon po yan mismo kay Defense Secretary Gibo Teodoro. Report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray, ibinunyag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na naghahanda ng Pilipinas ng bagong diskarte upang mapasok ang Bao de Masinloc Scarborough Shoal. 10 taon mula nang maipanalo ng bansa ang arbitral case para sa West Philippine Sea. Sinabi ng kalihim na may nilulutong security arrangement ng pamahalaan para makapangisda ang mga Pilipino sa bahura. Hindi man nagbigay pa ng detalye upang hindi raw ito mamoy ng kaaway. Nilinaw ni Teodoro na malayo ito sa joint fishing na mungkahi ng China. Iginit ng DND chief na Maynila dapat ang kumokontrol sa likas na yaman ng traditional fishing ground at hindi ang Beijing bilang pasok ito sa exclusive economic zone ng Kapuluan. Pakinggan natin, Secretary Teodoro. Hindi ako pwede mag-share ng detalye, pero anong trabaho pa natin kung hindi secure yung territorial integrity and security ng ating republika? So kasama ito ang lahat ng mga areas natin. Samantala, binanatan ni Teodoro ang so-called Chinese scholars na naglutang na teritoryo daw ng Taiwan o ng China ang mga isla ng Batanes. Para sa Defense Secretary, dapat sigurong ipatingin sa Department of Health ang naturang scholars dahil may tama umano ang mga ito. Kailangan siguro ang pagpasagutin natin dito ay si Secretary Herbosa dahil mukhang matindi ang tama ng mga gumawa nyo. Sa kabila ng nabanggit na biro, nagpaalalang opisyal na dapat seryosohin at sagutin ng gobyerno ng Pilipinas sa mga ganitong pahiwatig ng Chinese Communist Party. Ginawa niya ang payag matapos mamahagi na higit sa 5,000 food packs, ilang payaw, batteries at fishing gears sa mga mangingisda ng Masinloc, Zambales ngayong Biyernes, Hulyo 10. Ako si Edniel Parosa, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, kamustahin natin ang sitwasyon ngayon sa Liwasang Bonifacio kung saan nagtitipon-tipon ang mga rallyista. I-detalye mong balita, RH27, Noche Kakas, Noche. Miss Thea at Lakay Rhea, tuloy-tuloy ang programa dito sa Liwasang Bonifacio, lungsod ng Maynila. Sa kabila ng patuloy na mahinang pag-ulan dito sa lugar. Ang tawag nila, Miss Thea at Lakay Rhea, ay Peace People's Rally ang tawag nila, kung saan isa-isang nagsalita ang mga miyembro ng United People's Initiative. Meron rin mga members ng Iglesia ni Cristo. Sa ngayon ay patuloy ang pagdating ng mga tao dito sa lugar. Ngunit ang tansya ng Manila Police District as of 4:30 p.m. nasa 800 sa ang crowd estimate dito sa Liwasang Bonifacio. Pero sa nakikita natin na Lakay Rhea at Mistea, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga tao habang matraffic na rin yung galing ng Santa Cruz papuntang Manila City Hall. Ganun din yung galing ng Manila City Hall papuntang Jones Bridge. Aris 27, Nutikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Noche Kaka. Samantala, ikinabahala ni Batanes Representative si Riaco Gato Jr. ang pag-angkin ng China sa Batanes sa isang academic symposium. Ayon kay Gato, ang anumang pag-angkin sa ating teritoryo ay hindi lamang labag sa ating soberenya kundi matatawag na geopolitical provocation at malaking insulto sa mga Filipino. Sa naturang academic symposium, iginito mano ng China na ang Batanes ay natural o natural geographical extension ng Taiwan, ang soberenya ay sakop ng China. Sabi ni Gato, ang Batanes ay atin, bahagi ng ating kasaysayan, pinagtibay ng ating saligang batas at kumakatawan sa identity ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga Ivatan. Samantala naman, ginunita po ng Department of Foreign Affairs ang ika-10 anibersaryo ng 2016 South China Sea Arbitral Award ngayong pong araw na ito sa Pasay. Sa payag po ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, inalintulad nila ang ruling bilang isang lighthouse na sumisimbolo sa pagiging matibay at nakatindig sa kabila ng malakas na alon. Muli ginit ng kalihim na dahil sa Arbitral Award na pinal na at legally binding ay walang basihan ng tinaguriang 9-dash line
at lahat ng mga bansay pantay-pantay sa ilalim po ng UNCLOS. Sa iba pang balita, tataas ang singil ng Meralco. Ano ba yan? Ngayong Hulyo. Ayon sa kumpanya, halos 34 na sentimo ang itinakdang increase sa bawat kilowatt hour o katumbas ng overall rate na 14 pesos and 82 centavos kada kilowatt hour para sa karaniwang consumers mula 14.48 per kilowatt hour noong Hunyo. Dahil sa adjustment, ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour ay madadagdagan ng 69 pesos sa kanilang electricity bill ngayong Hulyo. Batay sa paliwanag ng Meralco, ang power rate hike ay epekto ng mataas na generation charge noong nakalipas na buwan, epekto ng mataas na halaga ng langis. Patay ang isang babaeng angkas naman ng isang motorsiklo habang dinala naman sa pagamutan ang kasama niyang rider matapos na sila'y ma-hit and run ng isang SUV dyan po sa May Ortigas Avenue sa Mandaluyong City. Agad namang naaresto ng mga tauhan ng San Juan City Police ang driver matapos makorner ang minamanehong Land Cruiser sa bahagi po ng Green Hills. Nakunan pa ng DZRH News ang sakyang may takip na dyaryo ang plaka habang may tapal na logo naman ng Kamara de Representantes ang conduction sticker nito. Subalit ng bulat latin ng PNP Forensic Group na booking na ang special plate na may numerong SSS11 ay ayun, nakadikit. SSS11. Kasi tinakpan yun eh. Sinong may-ari? Sinong registered owner? Dapat LTO mapagsabi niya kung sino yan. Dapat i-disclose yan kasi kapag ka-ordinaryong mamamayan na naka-hit and run, binabanggit ang pangalan. Sinong pinagmamaneho? Sabi mo, chuper kanina eh. Ano ba, personal driver, driver owner? Yung bang driver lang bang nagmamaneho niya? Sinong kasama? O meron bang sakay? Nako ha. Kapag ganyan mga At saka bakit may pagbalot ng dyaryo? Who did that? Ayun, hindi natin alam. Baka siya, hindi natin alam kung sino. Para itago. Okay. Global news na tayo. Ay, nako talaga naman. Dumako na tayo sa ating Break Time Global. Iran patuloy ang pag-atake sa mga military site ng Amerika sa Bahrain, Kuwait at Qatar. Ida tayo mga balitang yan, James Galange. Balita mula sa Iran. Patuloy pa rin ang Iranian Armed Forces sa pagpapakawala ng airstrike sa tatlong kaalyadong bansa ng Amerika sa Gulf region, gaya ng Kuwait, Bahrain at Qatar. Ito'y kung saan nakabase ang mga military infrastructure ng Amerika na matatandang nagpalitan ng mga pag-atake matapos muli magkaroon ng mitya ang dalawang bansa sa gitnang silangan. Kinumpirma na rin ni US President Donald Trump na tinuldukan na ng Amerika at Iran ang napagkasundo ang 90-day interim ceasefire deal. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, James. Samantala, FIBA gameplay rules gagamitin daw po sa PBA simula Governor's Cup. Report mula kay Millie Borja. Millie? #CathWin. Ipinakita Magpapatupad na ang PBA ng FIBA gameplay rules simula sa pagbubukas ng Season 50 Governor's Cup ngayong araw, July 10. Layunin ng pagbabago na iangkop ang mga panuntunan ng liga sa internasyonal na pamantayan at mas maihanda ang mga malalaro ng Gilas Pilipinas para sa mga pandaigdigang kompetisyon. Sa memorandum na inilabas ni PBA Commissioner Willie Marshall noong July 7, inihayag na ang panuntunan sa loob ng laro o inside the court ay susunod na sa FIBA rules, habang mananatili naman ang ilang matagal ng PBA regulations. Kabilang sa mananatili ang 12-minute per quarter, 6 na regular timeouts sa isang laro, isang 30-second timeout sa bawat half, mandatory television timeouts at ang 4-point shot mula sa lampas 27-foot arc. Mananatili rin ang 15-man lineup ng mga kupunan, ang mga panuntunan sa paggamit ng import sa mga import-laden conferences at ang pagkakaroon ng isang injured or reserve player. Hindi rin magbabago ang mga disciplinary rules tulad ng automatic 1-game suspension matapos makakolekta ng 5 technical fouls o isang flagrant foul penalty. Gayon din ang mga umiiral na panuntunan para sa mga coach at manlalaro. Sa ilalim ng FIBA gameplay rules, maaari nang gumamit ng hanggang 2 coach challenges ang isang kupunan. Subalit ang ikalawang challenge ay papayagan lamang kung magiging matagumpay ang una. Sa overtime, 2 team fouls ang papayagan bago pumasok sa penalty sa ikatlong foul. Ang mga bench technical fouls ay direktang ipapataw sa responsableng manlalaro o assistant coach sa halip na sa head coach. Mananatili rin ang panuntunan ng PBA
ukol sa bench decorum, uniforme, game protests, game cancellations at ang kinakailangang hindi bababa sa 8 eligible players ang nakabihis bago magsimula ang isang laro. Binigyan diin ng memorandum na ang mga panuntunan naman sa labas ng aktwal na laro ay mananatiling nasa ilalim ng umiiral na PBA rules. Kinilala rin ni Marshall na mga ngailangan ng panahon ng mga kupunan, coach, manlalaro, opisyal at iba pang stakeholders upang makapag-adjust sa pagbabago. Ayon sa kanya, mahalaga ang hakbang na ito upang mas mapatatag ang programa ng Gilas Pilipinas at mas maihanda ang mga lokal na manlalaro sa mga international tournament. Ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dumako naman tayo sa ating break time showbiz. Wax figure ni Catherine Bernardo ipinakita na sa publiko. I-detalye mong balitang yan, Angelica Cosme. #Kathwin. Ipinakita na sa publiko ang Madam Tussauds wax figure ni Asia superstar Catherine Bernardo. Sa unveiling ceremony, present ang pamilya ni Kath, gayon din ang aktres na si Maha Salvador. Ang naturang wax figure nagmula sa kanyang elegant look noong tinanggap ang Outstanding Asian Star Award sa Seoul International Drama Awards noong 2023. Pag-amin nga ng aktres, tila hindi ito makapaniwala nang unang nalamang napili siyang gawa ng wax figure. Full circle moment nga rin na ito kay Kath na minsan na rin nakabisita sa tanyag na museo abroad. Si Kath na ang ika-6 at youngest Pinoy personality na bahagi ng naturang World of Famous Wax Museum. Una na rito ay si boxing champ Manny Pacquiao, mga dating Miss Universe Sinapia Wurtzbach and Catriona Gray, Broadway diva Lea Salonga at multimedia superstar Ann Curtis. Masisilayan ang wax figure ni Catherine Bernardo sa Madam Tussauds, Hong Kong. Morning Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun, salamat po. Yan na po ang kabuuan ng ating palatuntunang break time ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, Julio Agier, sa taong 2026. Half the year na, second half na tayo. Talaga before you know, kakantahan na tayo ni Jose Marichan. Ay, sweldo. Next week, Wednesday. Oy, hump day. Yay. Talaga, yay. Oy, pero pag-iingat po sa ating mga kababayan, ha? May mga bahang lugar. Yung mabahain talaga, talagang wala tayong magawa dyan. Na-flood control tayo. Sila ang kumokontrol sa pagbaha, pero yung iba pinipilit na magbaha sa mga lugar para may makadiskarte. Basta magtiwala tayo sa mga namumuno sa ating mga ahensya ng gobyerno. Yung iba naman ginagampanan naman talagang kanilang tungkulin. May iba meron naman. lang ibang pasaway. May iba lang talagang abusado. At kapag abusado at pasaway, dapat kasuhan. Sana talaga at makulong, hindi ba, maparusahan at isoli nyo naman yung mga ninakaw ninyo sa kaba ng taong bayan. Ako po, si Thea Petro Corpus. At Ray Sibayan para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod po ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Pilipinas ang oras, 5:05.